Epektibo na ngayong araw ang pagpapatupad ng floor price sa palay. Sa ilalim daw ng Sagip Saka Act, titiyaking hindi na mababarat pa ang mga magsasaka. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Ang buwan ng Oktubre hanggang Enero sa susunod na taon ang inaasahang harvest season o panahon ng ani para sa sektor ng agrikultura, partikular na sa produktong bigas at palay ayon sa Department of Agriculture. Kasabay ng import ban sa regular and well-milled rice na ipinatupad ng Pilipinas na inaasahang magtatagal hanggang sa katapusan ng Disyembre ay ang pag-i-issue naman ng Marcos Administration ng Executive Orders 100 at 101. Sa ilalim ng dalawang EO, inaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na suportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng direktang pagbili ng kanilang mga aning bigas sa halagang 17 pesos hanggang 23 pesos ang kada kilo. Ayon kay Agriculture Chief Francisco Tiu Laurel Jr., gagamitin at ipamamahagi ng pamahalaan ang mga mabibiling bigas mula sa mga magsasaka bilang relief goods sa mga naapektuhan at maaapektuhan pa ng mga tumatamang kalamidad sa bansa. Sa ilalim din ng EO ay ang tapat ng naitakdang farm-to-market price upang manatiling magaan sa bulsa ng mga consumer ang kanilang mabibiling bigas. Kaya babalansehin natin na hindi mahihirapan ang ating mga consumers at the same time ang ating mga magsasaka ay hindi naman malulugi sa kanilang pagtatanim. Una nang ipinanawagan ng mga grupo ng mga magsasaka ang suporta ng pamahalaan sa lokal na produksyon ng bigas at hindi ang anilay importasyon nito. Habang inaasahan namang magtatapos ang rice importation ban sa Enero. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel.